Hi everyone, I'm Adrian Mercado. So today ang share ko sa inyo is yung strategy that I have for me to build at least 100 advisor until July 2026. So yung strategy na i-share ko sa inyo, ito yung strategy currently na ginagawa ko para ma-reach ko yung goal ko to have 100 advisor until June 2020, July 2026 or yung half of this year. So a little bit about me. So I've been in the industry since 2020. So I've been in the industry for 5 years as of today. And as a advisor, lahat na ng challenges, lahat na ng pwedeng ma-experience ng isang financial advisor ay na-experience ko na. Kasi I've been a broke financial advisor until ako nagawa, kumbaga, through consistency and through learning, I managed to become a successful financial advisor. Ibig sabihin, I'm already earning decent six-digit income per month as an advisor. I've been an MDRT, two-time MDRT for since nag-start ako dito. And right now, ang aking mission na is nag-upgrade na from helping my clients to also helping people like me na ma-introduce sa opportunity na to and to become a successful financial advisor. So, yun yung purpose ko right now. So, yan. So, yan yung brief background about me. So, ngayon, yung isi-share ko sa inyo, ito yung current strategy na gagawin ko para ma-reach ko yung goal ko na yun, yung at least 100 advisor by July 2026. Okay? So yan. So yung strategy or yung system na i-share ko sa inyo includes two system. So dalawang system siya na pwede nyong gawin or pwede nyong magkaroon kayo ng inspiration para makagawa rin kayo ng sarili nyong strategy. So i-discuss ko siya one by one para makita nyo if this is something that you can use on your own or that can improve kung ano mang system yung ginagamit nyo right now. Okay? So let me share my screen. Okay. So yan. So now yan. So ako gumawa na ako ng standard operating procedure ko for this strategy and system na gagawin ko para yung team behind me, may assistants, may leaders, alam na nila kung ano yung gagawin para dito sa strategy na gagawin namin to reach our goal of 100 advisor by July 2026. Okay. So yan. So as you can see sa SOP, so ito pwede ko rin i-share sa inyo to. Type nyo lang dyan sa comment ng AAA recruitment para i-share ko sa inyo itong file na to. Magamit nyo rin as your draft or as your basis ng paggawa nyo ng sarili nyo system. Okay, so type nyo dyan, AAA recruitment. So yan. So ito yung goal ko na, yung procedure ko na ito, i-apply ko siya right now. Ina-apply ko na siya this January, then i-apply ko siya until June 2026. Okay? So, ang goal ko, as mentioned, is for me to build and onboard qualified financial advisors, 100 advisor by July 2026. Okay? So, first and foremost, very important to when you're creating strategy or system, dapat alam mo kung ano yung goal mo. Diba? Ano yung specific goal mo sa pag-build ng whatever man yung gusto mong i-build. So for me, it's advisors. No? Gusto ko meron ako isang daang advisor. Then very important din, may goal ka, dapat alam mo rin kung kailan mo siya gustong ma-reach. So bibigyan mo ng deadline. So very important dan kasi by having a clear and specific goal, alam mo kung paano mo susukatin yung sarili mo against your goal. So, very important yan. So, write your goal at kung yung period kung kailan mo siya dapat ma-reach. Okay? So, yan. So, ito, sa pag-create din ng SOP, lalagay mo rin yung purpose. Ano bang purpose ng system or strategy na gagawin mo? So, ako, for me kasi, itong SOP exist, itong strategy na to, itong document na to exist, para for me to create a repeatable and scalable recruitment system. Ibig sabihin niya, syempre as a leader, ang gusto natin,
we can create system or strategy na kahit wala na tayo, yung mga tao na ilalagay natin, yung mga assistant or leaders natin, meron silang isang document, meron silang isang system na titignan nila. Susundan na lang nila. Para tayo, minsan kasi ang leader, parang tayo nagiging minsan yung bottleneck pa eh. Para expand yung team natin. Kasi ibig sabihin ng bottleneck, lahat kailangan meron pa tayong interaction, kailangan tatanungin pa tayo for decision. So, ang purpose nito, ng pag-create ng mga SOP na ganito, if you're looking forward to make, kumbaga, yung, to systematize yung process mo, dapat may document ng ganito. Okay, para makita mo rin at makita ng mga agents mo yung process para kahit wala ka na, they can do, kumbaga repeatable na, automatic na meron ka naging recruitment per month. So very important on that. At the same time, if wala ka kasing document na nilagay, minsan mababurnout ka, confused ka, and you make decision based on emotion. So by having a document na babasahin mo, alam ng team niyo yung mga KPI sila, yung mga quantitative factor to making a decision. Hindi ka ngayon, kumbaga meron kang objective. Hindi lang based sa sa chamba lang, hindi based sa kung ano lang, meron kang objective by number siya. So ngayon, hindi ka mai-stress, mababawasan yung emotion mo. Then mababawasan din yung confusion mo kung ano bang nag-work at hindi nag-work. Then at the same time, ito very important din, syempre, when you have a document like this, ma-ensure mo na when you're recruiting, you, of course, you want to um, prioritize yung quality over quantity. Okay? At the start, yes, syempre, pwede pantay muna yung quality and quantity. Pero syempre, ang long-term goal natin is mas marami tayong quality na nakukuha kaysa quantity. Kasi minsan pag quantity ang inuna natin, nauubos lang yung oras natin, di ba? Chasing people, chasing recruit para mag-activate. Wherein kung sa simula pa lang ang focus mo ay quality na, mas madali na lang na i-coach or i-handle yung mga tao mo kasi nga at the start, alam mong qualified na sila. Okay? So yan, at the same time, syempre pag minsan ang nagiging problema to, danas ko to, pag when delegate, hindi maayos yung pag-delegate natin. Hindi clueless yung tao na pinag-delegate natin kung ano ba yung success, itsura ng successful na task sa failed na task. So by having a standard operating procedure, you allow delegation while also protecting yung brand mo as a leader, as an advisor, as well as yung standard ng maayos na trabaho. Okay, so ito ay binigay ko sa assistant ko at sa mga leaders ko para aralan nila ano ba dapat yung sundan pagdating sa recruitment. Okay. So as mentioned sa start, dito sa recruitment strategy ko, dalawang strategy yung aking gagawin. Dalawang system in place yung ilalagay ko dun sa strategy na gagawin ko. Yung system 1 ko is yung primary strategy ko will be the content plus cold outreach. So dito sa content and cold outreach, ang focus ko dito is to um, meet or be connected with quality people and yung people with leadership potential. Then dito sa content and cold outreach, long-term din yung tinitignan ko dito. Ibig sabihin, through the videos na na-create ko, through the content na na-create ko, through the value na nabigay ko dun sa ibang tao, I can attract people passively to join my team. Maaring career shifter or mga ibang financial advisors looking to move out of their team. Kumbaga naghanap sila ng team na makatulong sa kanila para maging successful. So yun yung purpose natin dyan. Long term ang vision ko dito. Okay? So yan. So ito, take note dito sa content and cold outreach. Set your expectation about this. This kasi ito ay long-term game to eh. Ibig sabihin, if you do this right now, you cannot expect na this month, next month, or minsan within the year, na magkakaroon ka ng overnight success dito. Since ito nga ay long-term game. Kumbaga, you will reap the reward of this through consistency and time.
Okay? Kaya meron akong System 2 in place. Para habang binibuild ko yung System 1, yung System 2 muna yung meron akong support na hindi man, kasi to out, ano siya, almost passive siya eh. When you post, mag-iintay ka ngayon ng tao na ma-attract mo from those content na na-share mo. So medyo hindi mo hawak yung result dito. So kaya meron akong support ngayon yung System 2. So sa System 2, ito naman, ang strategy ko naman dito, on top of the strategy 1, meron akong paid and free ads sa JobStreet and LinkedIn. So ang focus ko naman dito is yung volumes. Kasi alam natin, pag sa JobStreet and LinkedIn, there's abundance of people na naghahanap ng trabaho, naghahanap ng pagkakakitaan. So we can expect that through this job boards, yung JobStreet and LinkedIn, yung volume of tao marami yan. Pero dapat meron niyang kaakibat na self-disqualification. Ibig sabihin kasi that sa JobStreet, yung mga job boards, ang expectation ng mga yan is may sahod. So dapat meron kang during pa lang ng onboard nung process mo on recruiting them, introducing the industry, dapat meron ka ng inilalatag mo na agad doon sa mga potential candidates yung mga expectation mo. Like let's say open ba kayo for commission-based work. At the same time, meron ka ring process in place para sila mismo i-self-disqualify na nila yung sarili nila. Okay, ibig sabihin hindi talaga makikita mo sino yung seryoso at sino yung hindi seryoso para you can focus your energy dun sa mga taong seryoso lang. Okay? So yeah, so that's system number 2. So ngayon, discuss natin yung system 1. So system 1, CC, cold content. Content and cold outreach. So that's the strategy, my strategy. So ngayon ito, dito sa cold content, you can do this on your own. Okay? Pwede mong gawin yan. Ikaw na bahalang shoot ng video, mag-edit, mag-post. Ginawa ko na yan, naranasan ko na rin yan. Kaya lang, mas effective siya if meron kang assistant to help you with this. Ibig sabihin, you as the content creator, ang responsibility mo lang is to create content. Ikaw lang mag-shoot ng video, ikaw lang gagawa ng write-up. Okay? So for me, dito sa part na to, ang responsibility ko lang dito is for me to create the video. Mga how-to videos. Okay? So yan. So yung core team ng content ko, ang focus ko is, one of the focus of my content is who the financial advisor career is really for and who is not. Then lalagyan ko siya ng one-liner na this career is not for most people and that's why it pays well. So ang focus ko sa video na to is for me to identify sino ba talaga yung correct fit for this industry. Kasi as mentioned, hindi nga siya para sa lahat eh. Excuse me. Hindi siya para sa lahat. So doon pala ko na-qualify ko na. Inilalatag ko na doon bakit hindi siya para sa lahat ng tao, para yung mga tao na kumbaga hindi attracted or hindi okay sa kanila ganitong opportunity na filter out ko na sila. Okay? Then nilalatag ko rin dito, what should join. Most of this na nag-join sa industry natin, hindi naman lahat naging successful. Most nga naging nagfi-fail. So doon din sa video na yun, nilalatag ko, why most financial advisor nagfi-fail? Ano ba yung nagiging kulang? Okay, so lalatag ko rin doon. Then from there, ilalagay ko na rin, syempre tayo, we have limited resources time, energy, money. So dito ilalatag ko na rin sa video na gagawin ko, yung focus ng mga video na gagawin ko. Sino ba yung mga tao na gusto ko i-mentor? Ano ba yung quality nila? Okay? Then syempre, on top of that, ipo-focus ko na rin na yung pagiging financial advisor is actually a great opportunity if you want a leadership role, you want an income, malaking income, kasi dito wala talagang walang ceiling ang income. And yung career natin as a purpose-driven career. Okay? So yan, so yun yung magiging focus ng video ko. Then yung video, 5 to 10 minutes lang.
Then, as much as possible, ito, hindi, ano siya, honest video yung gagawin mo without filtering, hindi ka nagbebenta. Then, ang ideal, para mag-work tong content cold outreach strategy is for you to make sure na nakakapag-create ka ng 5 to 10 minutes video, 1 to 2 video per week. Kaya very important ka na meron ka dapat din delegation or assistant para dito. Parang focus mo lang, kaya ng time mo makapag-create ng 1 to 2 video per week. Mas maganda kung nakabatch siya. Okay? Then, once you create the video, hindi na ako yung ano, ikaw, as mentioned, kung gusto mo, pwede naman ikaw at the start, hindi mo pa kaya um, magbayad ng assistant, so pwede naman. Pero mas maganda, meron ka ng um, editor and assistant na ang responsibility nila is to edit the video at sila na yung magpo-post dun sa platform of your choice. So for me, ang platform of my choice is yung YouTube, Facebook, and LinkedIn. Another tip about this, ang kagandahan nito, personally, ang strategy na ginagawa ko, ang video ko, formatted siya sa YouTube. Kumbaga, if I make a video like this, ang focus ko yung posting sa YouTube. Ang kagandahan nun, pwede mong i-repurpose yung videos na na-create mo. Di ba? Pwede mo siyang, let's say, YouTube siya, pwede mo siyang i-repurpose through Facebook Reels and Post. Or yung video link, pwede mong i-type sa ChatGPT, make a write-up about this video. Pwede mo siyang gawin as write-up naman sa LinkedIn. So, ibig sabihin, by having one video, pwede mo na siyang i-repurpose sa iba't ibang platform. So, that's one tip for you. Another tip naman, um, wag ka muna masyado mag-focus sa napakaraming platform. Marami na yung tatlo. Actually, mas sobrang dami na nga yan eh. Mas maganda isa or dalawa or max na yung tatlo. Huwag masyado madami. Kasi pag masyado na madami, maguguluhan ka na, malilito ka na, mahirap i-maintain yan. If masyado kang platform, marami kang social media platform na inahandle. Okay? So now, when you delegate sa pag-edit at sa pag-post, dapat yung pinag-delegatean mo ng task na yun, dapat aware siya kung ano ba yung message and tone nung video mo. Dapat aware siya. And kung may captions ka na gusto mo yun lang yung gagamitin niya, dapat aware siya doon. Okay? Then at the same time, always make sure na pag nagpo-post ka, meron laging CTA, call to action. For example, if this resonates, message curious. Para yan na ano rin na na na-attract mo rin yung mga tao na let's say na nagka-interest sila doon sa video na ginawa mo. You are conditioning them to make an action. So mag-message sila sa iyo, mag-like sila or mag-chat sila doon para sila kung talagang interested sila na tutulungan sila kung paano ba mag-move forward in communicating with you. So very important yun na dapat lagi ka may CTA. Okay? And lastly, ito, victim ako nito. Medyo OC ako eh. So ito, since may SOP ako, alam ko na yung mga video na ginagawa ko, weekly ko siyang i-review yung performance niya. Hindi daily. Kasi nung ako yung nagpo-post, daily tinitignan ko eh. So na stress ba ako. So dito, by having delegation, by having an SOP, alam mo in paper na dapat yung video mo, weekly lang. Pinakamadalas mo na nare-review yan. Ang purpose din nito ng review para makita mo yung kung effective ba yung post mo, ano ba yung pwedeng improvement na gawin mo dun sa next post mo. So by having that review, alam mo rin yung actions na pwede mong gawin dun para ma-improve mo pa yung strategy mo. Okay? So ngayon sa video kasi pag nag-video ka lang, kunyari lang yung strategy mo, mag-post lang ako ng video. Passive pwede naman yun, kaya lang more on passive siya. You cannot expect, maliban na sobrang ganda ng video mo, sobrang trending siya, you can expect na mabilis may magme-message agad sa'yo.
Pero yung kung video content lang kasi, set your expectation na wala pa talagang ano yan, wala pa magiging result. Matagal pa ang magiging result niyan. Diba? It will take you months, even years, bago ka magkaroon ng result. It will take you practice do sa video na kinecreate mo bago mo mahanap kung anong klaseng video, paanong klaseng video ang effective for you to attract people. Okay? So yan. Kaya ito, meron ka dapat partner dyan. So yung cold outreach, ano bang ibig sabihin ng cold outreach? Dun sa video na na-create mo, na nagawa mo, you will reach out to people sharing that video, yung nagawa mong video. So ito again, you can do this on your own. I've tried that. Kaya lang, yun, ubos oras yun. Pero if you can um, hire an assistant or even OJTs, di ba? You can delegate this to them. Okay? So, kung cold outreach strategy na gagawin ko is once I created a video, i-share ko yan sa friends ko sa Facebook and friends ko sa mga connections ko sa LinkedIn. Okay? So, ang task ko sa assistant ko is per day, dapat mag-add siya ng 10 tao per platform. 10 sa Facebook, 10 sa LinkedIn. Para dumadami yung pool of tao na pwede nating makontakt, di ba? Then, on top of that, once nag-add na siya, magme-message din siya 10 per day. 10 people per day at least. 10 sa Facebook, 10 sa LinkedIn. So, yung message rule ko, content, kung ano lang yung content, value, kung syempre ang focus ng video natin is value adding, yun lang i-share natin doon sa, ano natin, yung kakausapin, yung i-reach out natin. So, no pitching, no convincing. So, nung ibig sabihin yan. So, ngayon yung message structure ko is simple lang, ganito lang. So, hi, Adrian, came across your profile, sharing this short video about the career path I mentor people in. No pressure, just in case it resonates. So, yung video link. So, ganun lang kasimple. So, ang purpose ko lang nito is for me lang to share the opportunity here. I'm not recruit. Kumbaga, hindi ko sila pinipilit to join me. Hindi ko sila pinipilit na makipag-usap sa akin. I'm just sharing lang that this kind of opportunity exists. Very short lang naman yung video. You can watch that or not watch it, walang problema. Pero let's say, it can resonate to them. Baka ma-timing na nandun ako sa point of their life na naghahanap sila ng ibang opportunity. It might resonate to them. So, ganun lang. So, outreach, kumbaga, you're sharing lang the opportunity to them. Kasi by doing so, kung 10 yan per day, sa isang linggo, that's 10 times 5, 10 times 5, that's 50. Sa isang buwan, that's 400 people na na-meet na sharean mo ng opportunity about this industry. 400 people, malabong walang hindi mag-response niyan. Diba? At least 5, 10, 20. Diba? Or even 50 may mag-respond. So, there's opportunity for you para may mga tao ka rin na pwede mong i-recruitin dito sa business natin. So, yan. So, that's called outreach and content and cold outreach. So, ito mandatory for my assistant para alam ko lang na ginagawa nila yung task. Meron lang akong tracking. So, lahat ng nakausap nila dapat itatrack nila. So, very simple lang naman yan. Susulat lang nila yung name, anong platform, yung profile link, kung kailan nila na-contact, tapos yung status. So, blanco para dun sa bagong message. If lumipas yung isang araw, walang response, no, lalagyan nilang no reply. Kung nag-message or nag-response, lagyan nila interested. So, very simple lang. Pwede nyo gawin to, Excel or Google Sheet. Very simple lang para alam mo kung effective ba yung strategy or yung messaging mo. Take note mo lang na dapat yung tracking mabilis lang. It must not exceed 10 seconds per person pag nag-update sila. Okay? So that's content and cold
outreach. So ngayon, yung support ko naman doon, kasi as mentioned nga, dun sa content and cold outreach, hindi siya ganun kabilis yung result. Diba? But eventually, kung consistent mong gagawin yan, at gumaganda yung quality ng content mo, eventually it will pay off. Pero yun nga, long-term game siya. So dapat may support ka doon. If hangga't hindi pa nagiging effective or hindi pa nag-work yung content and call outreach mo. So ito yung pang-support ko dyan. So on top of that, magpo-post din ako sa JobStreet and LinkedIn. So under either paid or free. So another tip, kung unit head ka, kung branch ka, kung leader ka, and you're building your own team, dapat meron kang account sa JobStreet and LinkedIn, yung employer account. Dapat meron ka niyan. So let me know if you want to have a how-to video paano mag-create ng JobStreet employer and LinkedIn employer. So message mo lang sa comment kung gusto mo yan. Okay? Okay. So yan. So for the system number two, ang purpose ko nun is volumes of people. Kasi pag job board, automatic na yan, yung volumes. Napakarami ng tao naghahanap ng trabaho. So you can expect na kahit free yan, may 5, 3, 10 na may message sa'yo. At kung paid yan, mas madami. As much as 100 people sa post mo pwedeng mag-inquire, send their resume. So dito, volume ang gagawin natin. Pero on top of the volume, dapat meron kang process of self-disqualification. Kasi pag wala kang proseso ng yung mismong aplikante na yung disqualify sa sarili nila, mauubos yung oras mo chasing people na kasi there's a tendency na makita mo on paper, magandang credential nila, qualified sila, pero hindi naman sila open dun sa opportunity of being a financial advisor. Let's say, di sila open ng performance-based income or commission. Gusto nila may sahod sila. So, mauubos ang oras mo, although qualified sila, mauubos yung oras mo pag-chase sa kanila. So, dapat may process ka na sila mismo, isa-self-disqualify nila yung sarili nila na although okay yung credentials nila, pero hindi naman sila open sa ganung klaseng opportunity, ma-filter out mo sila. So, that's very important. And most importantly, yung system 1, personally ako, yung system 1 ko, is this system 2 is only a support dun sa system 1 ko, hindi siya replacement. Kasi you cannot replace this dun sa content creation eh. Why? Kasi dito sa JobStreet and LinkedIn, you have to understand that 90% ng mga tao na nandito or more, ang hanap nila ay trabahong merong sweldo. Okay? Most of them hindi sila open for commission-based. Very few lang. So ito, dapat hindi ito yung maging main source of your um, recruits. Support lang siya. Dapat ang main source mo pa rin is yung content mo na you will attract the right people. Okay? But it does not mean na ito, hindi mo siya isasama sa system mo, sa strategy mo. It's just that this is only support. Okay? Then another thing, very important, system 2 is not judged by quality alone but by process compliance. Yan, sabi ko nga, ako, naranasan ko na yan eh. Marami akong applicant na pag tinignan mo yung resume nila, napakagaganda ng resume nila. They are qualified. On paper, very qualified. Okay? Ibig sabihin, once nandito na sila, konting turo na lang, alam ko magiging successful sila. Kaya lang nga, if you don't have process in place, if you're not filtering people na open sa opportunity natin of being paid by result, mauubos ang oras mo sa kakahabol sa kanila. Okay? So ito, yes, we are not judging people solely on their quality, but yung pag-comply nila dun sa proseso. Okay? So kasi diyan mo makikita kung open sila dun sa opportunity na binibigay natin to them. 'Di ba? Pag ginawa nila yung process na meron tayo. Pag di nila ginawa, then that's the time na you might not, they're not the best fit kasi hindi pa nga open sa ganitong opportunity. Then you can protect your time and energy. Okay? Alright. So paano yan? In practice, paano yan?
Okay. So ngayon, pag nag-post ako, ang focus ng aking title format there is financial advisor, leadership and high income opportunity. Okay, so nilalagyan ko ng leadership and high income opportunity kasi by only posting financial advisor, um, kumbaga hindi ko ma-attract yung mga tao na naghahanap ng leadership position or yung naghahanap ng malaking income opportunity. So nilalagyan ko siya ng close open parenthesis para na-attract ko yung mga tao na open for leadership role. And kahit papaano, napuposition ko na yes, malaking income opportunity dito. So mas dumalaki mas dumadami yung potential na quality recruits kasi attractive yung title format, yung job post format na nilagay ko. Then, most importantly, pag gumawa ka ng description, makita agad doon ng aplikante mo na itong trabaho na to, this is performance-based, commission-driven career, not fixed salary. Para ngayon, yung mga tao na naghahanap talaga ng fixed salary, ma-filter out mo na sila. Di na maubos yung oras mo, di na maubos yung oras nila na pag-inquire sa'yo. Doon pa lang makikita nila, itong trabaho na to, ano pala siya, commission-based. Okay, so doon pa lang, naka-qualify mo na yung mga tao na open for this type of opportunity. Okay. So ngayon, let's say, nag-send na sila ng resume doon sa post ko. Meron lang akong filtering, additional filtering. So, ang filtering ko dito, yung video na na-create ko sa taas, yung kanina, um, sinesend ko sa kanila yan. Kasi nag-send sila ng resume, sinesend ko sa kanila yan for them to watch para alam na agad nila expectation regarding this opportunity. Once they watch it, ang next step is dapat mag-submit sila ng video response nila dun sa video na napanood nila. Then, most importantly, kung hindi sila magre-response dun sa video na yon, kung baka di nila pinansin, auto-disqualify, wag na tayo mag-aksaya ng time para i-follow up sila. Okay? So, paano yan in practice? So, yan. So, step 1 is yung qualification email. Okay? So, again, ang purpose is to pre-qualify applicant and filter for seriousness, alignment, and coachability before any live interaction. So, ang gagawin lang dyan ng assistant ko, copy-paste lang yan. So, yun yung message. So, hi, applicant, thank you for applying for the financial advisor, leadership, and high income opportunity role. You've been shortlisted. Please watch this video to learn who this career is for, who it is not for, and yung expectation and standard ko for the team. Then, very important, after watching, please reply with 3 key takeaways so we can schedule you for final interview and career preview. Then, hinighlight ko rin doon, this step is required kasi yung serious candidates will receive focused training. So ito, hinighlight ko rin kasi this is very important that this step is required. Kasi yung serious candidate will receive focused training and one-on-one mentoring to fast-track the journey toward 100,000 per month. So, as mentioned nga, kasi kung quantity ka lang, tapos lahat bibigyan mo ng pantay-pantay na pagtingin para matulungan sila mag 100K net income per month, tapos hindi mo naman na filter out kung sino yung seryoso, mauubos ang oras mo. So, by having this qualifying process, alam mo, most likely na yung taong magjo-join sa'yo, pag sinunod niya to at na-onboard mo siya, na-tag siya, alam mo na magiging committed siya dun sa process kasi nga na-qualified mo na siya. And you can give your 100% commitment para matulungan siya ngayon maging successful financial advisor. So, yun. So, kumbaga na-qualify mo yung mga taong nararapat lang na bigyan mo ng time and attention and commitment para matulungan sila maging successful dito. Okay? So, yan. So, yan yun. So, okay. So, ngayon, nag-response. Let's say, nag-response si applicant ng takeaway niya. So, once na-complete at nag-response na siya dun sa video, ang strategy na ginagawa ko is
ini-invite ko na sila for interview. So let's say, 10 yung nagpasa ng resume, 5 lang yung nag-response. So yung 5 na yon, ini-schedule ko na yon ika-next Monday for interview. So ini-schedule ko na agad sila. Pupunta na sila sa, ako, maganda na pumunta sila sa office namin. Tapos doon ko na sila ini-interview. So ang ginagawa ko doon, group format ang interview na ginagawa ko. Okay? Kasi ang kagandahan din sa group format, una-una, nasa-save mo yung oras mo. Kasi na-try ko yan isa-isa na ini-interview ko. So kung 5 yan, 30 minutes to 1 hour ang interview, ubos na agad ang oras mo. So ang strategy na ginagawa ko ngayon, group interview. Tatanungin ko lang per group ng 2 to 3 questions. Max na yung 3 questions per person. Then doon din sa group interview, qualify mo na rin kung sino yung taong comfortable with surrounding from other people. Sino yung comfortable na makipag-usap. So nakikita mo na rin yung social skills nila by putting them in a group interview. Okay? So you save your time and nakikita mo na, na-gauge mo na kung paano ba tong tao na to on social settings. Okay? Very important, since sineschedule mo ng interview, sorry, doon pala sa group interview din, kinukuha ko na rin pagkakataon for career orientation. So let's say, tinanong ko si applicant ng 2 to 3 questions. Then after the question and answer, the interview part, very quick lang, pinapakita ko na nag-schedule na ako ng quick career orientation na ini-introduce ko na sa kanila yung opportunity dito sa Manulife to become a financial advisor. Ibig sabihin, paano ba yung commission? Paano ba yung recruitment overrides? Paano ba yung travel? Ano pa ba yung mga benefit? So, ganon. Sinishare ko na agad sa kanila. Okay. So, yun, very important. Kung no show, auto-disqualify mo na. Huwag ka na maghabol. Kasi again, doon pa lang, nahirapan mo na silang mapasunod. What more pag nasa team mo na sila and you're asking a production or commitment from them. Hindi mo na mapapasunod yan. Then, no rescheduling for no-shows. Okay? Maliban na lang, let's say, sila nag-initiate na hindi ako makakapunta kasi may emergency, ganyan, ganyan. Then you can reschedule siguro if valid yung reason nila for not showing. Pero kung walang response, walang update, wag mo nang i-reschedule. Save your time and energy. Okay? Then, after that, equally important, um, pag okay sila, ibig sabihin okay sila during interview at okay din sila doon sa opportunity na gustuhan nila, ini-schedule ko na agad sila for next meetup. Minsan, ika-next Monday. Ang purpose nun is for them to provide the requirements. Yung IDs, yung notary, yung valid 2x2 pictures, yung mga ganon, yung mga requirements para ma-process natin yung onboarding nila. So, pinapakompleto ko na sa kanila. Minsan, ika-next Monday. Ibig sabihin, sa Monday, lahat ng recruitment process ko na doon, yung interview ko at yung pagpasa ng resume ng mga previous na in-interview ko. Okay? So, equally important din yan. Again, tinitignan mo yung commitment ng advisor. Kasi failure to show up or submit, automatic disqualification na. Ibig sabihin talaga interesado yun. Nagsasayang ka lang ng oras sa kanila. Okay? Kasi why? Just imagine nga kung sa regular employment nga to, ganun din naman eh. Mas marami pa nga silang kailangang kumpletuhin dahil may magpapipila pa sila sa NBI, papamedical pa sila, police clearance, so on and so forth, 'di ba? Dito napakakonti lang ng requirements. So ganun din, 'di ba? Konti na yung requirements and meron pa na madali lang naman. Kumbaga meron na silang specific date kung kailan sila mag-show up. Pag di nila nasunod, then ano 'yun, mahirap 'yun. Mahirap mo na mapasunod yan if mag-join na sa team mo. So, after the group interview and career preview, immediately, bago mag-end yung conversation or meeting nyo, dapat i-schedule mo na yan for the next meeting. Dun sa next meeting, dapat alam nila yung requirements na dapat nilang ipasa. Okay? Right. So, yan. So, ngayon, as you can see dito, ito sa current
system na ginagawa ko, ang main responsibility ko talaga is yung content creation, final interview, yung pag-set ng culture and standards, and yung decision making. Kung ano bang advisor ang okay sa hindi. Ano bang po-post sa hindi. Okay? Then, dun sa team ko naman, dun sa pag-delegate ko, alam din nila yung responsibilities nila. Malinaw sa papel. Alam nila na ang responsibility nila is yung pag-posting, scheduling ng post, yung pag-outreach sa Facebook, yung pag-send ng email sa JobStreet, di ba? Yung pag-track nung sa JobStreet posting natin, that's pati yung sa cold outreach. Yan yung pag-monitor yung job street, ano natin. Sorry, excuse me. Job street advertisement natin. Okay? Then, performance review and cadence, very important din para malalaman natin kung effective yung ginagawa nating strategy. Okay? So, ang key timeline namin is every week, titignan ko yung performance ng post, ng job street, ilan ba nag-apply, ilan nag-reach out. Then, no emotional daily tracking. So, yan, ito, biktima ako niyan. So, medyo emotional ako eh. So, kung hindi nakalagay sa papel yan, walang objective na ganyan, probably daily check ko yan. And if I don't see result, may stress ako, ma-overwhelm ako. So, very important na dapat nasa SOP mo yan. Then, ang minimum commitment ko, ito sa system 1, ito very important din guys. When you're setting a strategy, wag yung hindi lang nag-work ng isang araw, susukuhan mo na. So, give time para planuhin yung mga strategy na dapat mong i-apply. Huwag naman masyadong mahabang pagpaplano. Give enough time. Give deadline na paplanuhin ko to until this day. Okay? Then once na-finalize mo na yung strategy mo, for now, commit on it on applying at least 90 days before mo totally baguhin. Kasi within 90 days, alam mo kung mag-work talaga o hindi. Okay, so if 90 days in-apply mo, kasi minsan may mga system na hindi talaga mag-work yan ng ano ng first month. Makikita mo lang yan pag nag-compound na yung effort mo ng second month, third month. Diba? So, commit on it on 90 days. So, if within 90 days, doon ka ngayon mag-decide. Okay, ang decision na gagawin mo is for you to completely abolish it or make adjustment, tweak mo yung strategy mo. Okay, so for me, itong strategy na sinishare ko, ito yung action strategy na gagawin ko, committed ako gawin at least until March 2026. Okay? So yan. So ganun ang commitment ko dito sa strategy na to. Then ang non-negotiable natin dito, of course, quality over quantity. Okay? So mas maganda na mag-focus tayo sa quality muna. Kumbaga, hindi naman quality na sobrang perfect ng advisor, pero makita mo lang na ano siya na mayroon siyang potential na coachable siya, sumunod siya, 'di ba may network siya. So makita mo kahit papaano na meron siyang potential na maging successful dito. So if you want a video kung paano ba malaman kung quality or quantity, kung quality yung recruit na kinakausap mo, let me know. Message ka sa comment box, sa comment section, sabi mo, quality recruit kung gusto mong malaman. Kasi meron din ako strategy na ginagawa dyan para ma-identify ko kung ano bang recruit to. Kasi dapat din nalalaman natin na tawag dito na nakakategorize mo yung mga kausap mo. Okay, ibig sabihin, um, skilled siya pero hindi siya committed or hindi siya skilled pero committed siya. So, iba yung conversation na gagawin mo sa kanila. Okay, so let me know if okay sa yan. Type mo quality recruits. Okay? So yan. So by having this SOP yan na ma-maximize mo yung quality over quantity, then process rejects people, not emotion. Kasi as mentioned nga, let's say may recruit, sobrang ganda ng um, ano niya, credentials niya, pero hindi naman niya ginagawa yung process in place. So, siya na nagsiself-disqualify. The process reject that person kasi if doon pa lang di niya magawa yung pinapagawa mo sa kanya, what more pa pag naging agent mo na siya. Yung very important. Then ito, no chasing. So ito, biktima ako nito. Mahilig ako mag-chase ng mga, lalo na pag quality recruit. Nahabol ko talaga yan. Pero by having this
SOP, by having this system in place, strategy in place, alam ko na I should not chase people. Kasi yung best strategy is for us to attract them, not chase them. And no panic hiring din. So alam mo, set mo expectation na ito talaga yung most likely to happen. Hindi ka ngayon nagpa-panic hiring kasi pag nag-panic hiring ka, kung sino lang yung ma-hire mo, maubos yung oras mo kakamanage yan. So, ikaw rin yung talo dyan. Ikaw rin yung nagsuffer. So, poprotektahan din natin yung time and energy natin. Then, ito, delegation protects leadership energy. So, syempre, as a leader, marami tayong ginagawa. Hindi lang naman ito yung ginagawa natin eh. 'Di ba? Di lang recruitment kasi nag-activate ka ba, nagko-coach ka pa ng tao on top of your family task, on top of your admin task. So, by delegating this, alam mo na yung task na ginagawa mo, high impact. Okay? Kasi yung mga low levels impact na task, nade-delegate mo sa kanila. Sa iba, na poprotektahan mo yung energy mo. Okay? And final note, so yan. So ito, so yung system exists to build leaders, not just headcount. Okay? Consistency beats intensity. Intensity. Process beats pressure. Leadership beats hustle. So all you have to do, if nakakreate ka na ng SOP mo, ng strategy mo, ng system mo, is for you to follow the system, trust the process. Okay? Alright. So that's it. I hope nakatulong sa iyo itong video na to for you to have an idea kung paano ba mag-start mag-recruit, ano ba yung pwedeng gawin, to inspire you to make your own system. Okay, and on the next video, share ko naman sa inyo kung ano ba to nag-work ba. So, kung ano ba yung month by month result ko by using this strategy na share ko sa inyo. Kasi itong share ko sa inyo, this is not theoretical, this is the strategy that I'm doing right now. Okay, and if you want the SOP, type mo lang sa comment section AAA recruitment. Okay, then pag tinype mo yan, isi-share ko sa iyo yung, yung SOP, yung mismong file na pinakita ko sa iyo. Okay, so again, I'm Adrian Mercado. Until the next video.